Magluluto nga ho tayo mga kapotol ng sumang balinghoy. Ay nga ni, may binigay nga ho sa amin na 6 na perasong pangsuman nga ho na aming gagawin. Nga binigay ni Atilin. Ate ba ni Alton? Kaya agad-agad naman naming binalatan. Pagdating nga ho namin galing dito sa bahay. Hapon na rin kami nakauwi kasi nga galing kami sa Tambungon at kami, lagaw-lagaw ba? Ganon. Tapos, syempre, nung umuwi nga ho kami galing sa mga lagaw-lagaw na gayaan, ay saktong brand out din ho. Kaya ever flashlight ho kami dyan. Ginagawa ni Mr. Yan. Habang nagugudgud nga ho siya ng mga gayang kamuting kahoy, ay ako nga ho ay nagluluto ng tinola dyan nung gabi. Sabi ko, sikasuhin niya muna yung paggugudgud ng mga gayang kamote, tapos niyog, para mamaya ako nang kukusiin habang hindi pa kami nakakakain. Dahil gabi na rin talaga mga kaputol at wala pa rin kuryente, siguro mamaya-maya pa rin talaga kukuryente dito, ay agad ko na rin talagang iniluto, saka ko nga ho ito lalamas-lamasin. Gayon nga ho na kapag hindi mo ito nilamas-lamas at kinutsara mo lang ng lamas, ay iwan ko lang kung makatapos ka pa sa suman. Sabi nga ho ni Mister, kapag nilalamas nga ho daw talaga, ay masarap din ho talaga yung kinalalabasan. Huy! Sana all masarap. Tumitingin yung asawa ko habang nag-edit ako. Sama na tingin kasi gawaan ko na naman yung sinasabi ko dito. Nakakatuwa lang kasi mga kapotol ay kailangan ganito yung proseso natin. Dahil kapag hindi mo nga ho nilamas-lamas ang ginadgad na balinghoy tapos asukal, ay hindi nga ho yan sasarap. Pagkatapos nga ho nating lamas-lamasin, agad-agad ko na rin talaga itong ibinalot sa dahon ng saging na dinadarang-darang nga ho ang dahon ng saging para maganda rin siyang pangbalot at hindi ho siya magpunit-punit. Gayon na nagmamadali din tayo, fast forward na lang, bago nga dumating ang kuryente ay nakaisa na din talaga akong balot dito. Brand out to kasi kapag gantong na ulan-ulan at malakas at kumikidlak at ulan-ulan, ay alam nyo na, Mindoro yan. Ganon. Siyempre, napakasarap din to sa umagahan, lalo na kapag kakapi ka. Saktong-sakto din talaga itong mga kapotol kasi wala nga ho tayo maibabaon kay bukas. Gayaan. O, diba? O, gayaan lang ho ako magbabalot ng kamuting balinghoy, suman. Hindi nga ako expert sa pagbabalot, ay pwede na yan. Sabi ko nga kay Mister, ay tulungan niya nga ako dito, kaso busy ho siya mga kaputol, may iba siyang ginagawa. Gayon nga ho na nagtutulo-tulo yung aming bahay, ay ginawa niya na lang din talaga ng paraan para hindi nga ho magtulo-tulo ang aming mga bubong. Huy, talaga ba? At ayun nga mga kapotol, ay fast forward na din talaga tayo sa ating pagsusuman. Hindi ko na rin talaga kinutsara-kutsara yung paglalagay nga ho dito sa dahon ng saging. Dahil kapag kinutsara-kutsara ay hindi ko talaga matansya kung paano at iilan yung ating ilalagay at kung gaano siya kalaki. Dahil nga madami-dami din talaga kami dito sa bahay, ay binadget-budget ko lang din ho talaga ang aringahong ating suman. O tapos, ang sekreto nga ho pala sa pagsusuman ay huwag niyong pipigaan kapag nagadgad nyo na ito at nalagyan nyo na ng nyog. Dahil ang pagpipiga ho ay garas na yan mga kapotol. Wala na yung lasa, gaspang na. Kaya kami, kapag nagsusuman kami, hindi ho yan mapait. Kaya yung iba ho kasi sinasabi nila na mapait dahil hindi pinipigaan. Mapait lang ho yung suman kapag medyo magulang na yung talagang balinghoy niya. Ganun ho yung mga pinipigaan kapag matagal na, years na, ganar. Pigaan nyo na. Pero kapag ganyan naman na bagong bunot at ilang araw pala ay wag nyo nang pigaan dahil sayang yung lasa at ingredients pa yun. Masarap yun at yun ang nagpapalinamnam. Dahil yun ho talaga yung ginagawa namin kapag kami ho ay nagsusuman. O, dahil natapos na nga ho natin, takpan na lang din talaga natin ng isang dahon para hindi talaga siya masyadong maluto ng bahagya. Nilagyan ko na rin ng konting tubig para yung tubig na yon yung ang magluluto sa kanya bukod dun sa katas ng ating suman. At iiwan nga ho natin, babalikan lang natin ng kinaumagahan. O, diba? Ay, pagbalik ko nga ho ng kinaumagaan, mga kapotol, at ako nga ho ay saktong magagising na at magaluto na. Ininit ko na din ulit siya para kahit papaano ay atin na nga hong makain. For the perfect na nga ho person ang ating suman, diba? Ay medyo kumukulo-kulo pa nga ho at may natitira pang
konting tubig sa ilalim dahil nga nilagyan natin ng konting tubig. Nung kinagabihan nga ho niya, ay hinayaan ko lang siyang matuyo. Tapos dahil nga hindi pa rin talaga ako satisfied sa lasa niya at hindi pa nga ako satisfied sa luto niya, nilagyan ko pa ng konting tubig para ilang minuto lang ay pwede na nating initin. Nung nakatapos na nga akong makapag-init, ay hinayaan ko na laang din talaga dyan ang ating kamoting balinghoy na suman. Tapos syempre, paano natin malalaman? Magte-testing nga ho tayo ng isang akong ating binalot. Medyo mainit nga ho pala yung pagkakaluto. Syempre, nakasalang pa siya. Ay agad-agad ko na rin talaga itong tinikman at binuksan. At tada! Tikman mo na rin kung talagang hindi ka pa satisfied sa lasa, ay isalang mo pa ulit. Binuksan-buksan ko na rin dito at inalis ko na nga ang aring balat para nga matikman na natin. At tignan mo naman yung texture niya mga kaputol, ay saktong-sakto lang din talaga yung lasa niya. Hoy, yung tamis, yung nyog. Feeling ko nga ho, medyo nasubrahan nga ho siya sa nyog kasi dapat isang pisak lang ang aming ilalagay dito sa aming suman. Pero anong nangyari mga kapatol, yung isang nyug nga ho talaga na bukayuin ay nilagay nga ho ni Mister. Medyo naramihan lang ako pero sabi naman ng mga nakatikim ay okay lang. O, diba? Pwede na yun. Dahil first time din ho talaga nating magsumang balinghoy, ay hindi naman sama yung first time natin. Pwede na siyang pangkape, pwede na siyang pangmerienda, at masarap din talaga siya sa umagahan. Sakto sa pagkakape mo sa umagahan, gayon nga ho na umuulan-ulan pa. Huy, sarap! Sabi ko nga sa sarili ko ay hindi na nga ako masama yung ating suman. Pwede na nga ako mag-alok-alok dyan at magbenta nga ako. At aba, agad-agad ko na din talaga itong tinikpan mga kapotol. Parang malaman din talaga natin ang lasa nito. At ayan, ready na akong tumikim ng suman natin. O, ay nahirapan nga ako akong kunin dahil gayon nga na nakikita nyo nga ay nasa kaldero pa nga po siya at kukunin ko. At ayan, ihipan lang natin ang bahagya kasi baka mapasok nga na tayo. O, natikman ko naman at satisfied din talaga ako sa lasa niya. Parang nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ko. Ang naisip ko yung kapitbahay ko. At ayun nga ho, nakapangalawang ulit pa ako dahil pakiramdam ko nga ho ay hindi pa ako satisfied doon sa unang kurot ng ating suman. At nasabi ko nga ho sa sarili ko na masarap din ho talaga yung aming first time na paggagawa. So for today's video ay hanggang dito na lamang ang aking munting vlog. At tara na ho, kainin na natin kahit medyo mainit-init pa. Madilim-dilim pa rin talaga ito nung gumising ako kasi nga kailangan ko pang magluto at magsaing dahil ako ay papasok pa sa trabaho. O, diba? So, for today's video ay hanggang dito na lang. At sana ay nag-enjoy kayo sa ating vlog. So, ganyan lang ako magluto ng sumang balinghoy. Sana gawin nyo rin yan. Ganon. Sa mga nakatikim ng aking suman, ay natikman nyo na rin ang aking katasang kamay. Pero malinis yon mga kapotol. Ay, hindi tayo pwedeng hindi maglinis kapag kakanin or mga suman ng ating ginagawa. Thank you so much. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Kensan